Sa paglipas ng panahon, ilang magigiting na Pilipino ang tumindig para ipaglaban ng bansang Pilipinas. Sa kabila ng pagdagsa ng mga mananako, matapang silang nakipagsapalaran hanggang sa kanilang huling hininga. Naisip mo pag narinig mo ang Malbar na apelyido? Bayani. Magiting, mga Malbar. Ang mahusay na apelyido dahil ito ay isa sa pangalan ng ating naging bayani. Taga Santo Tomas. Forgotten president, last general surrendered. Ngunit, ano-ano nga ba ang mga bakas ang kanyang iniwan sa kabila ng mga titulong ito? Ang pangalan ko ay Pablo Gabriel Malvar. Okay. Ang lolo ko, ang bunsong anak ni General Miguel Malvar. Ang lolo ko ay si Pablo, si Judge Pablo Malvar. Siya ang bunsong anak. Sa pagkakaalam niyo, hindi po bilang isang historical figure, kundi bilang isang kapamilya, ano po yung passion niya, mga hobbies niya po? Nag-aral yan sa Malabanan High School. Yung Malabanan High School, during that time, that was the famous school run by Father Malabanan. Ang mga nag-aral, ang mga kaklase niya dyan ay si Polinario Mabini, okay? Yung mga Agoncillo ng galing Taal, yung mga galing Lipa, si Tigpa, yan yung mga nagpupunta doon. So until high school, magkakasama yan sila. Yun sila nag-aral. Pero hindi na siya tumuloy sa pagkolehiyo kasi gusto niya maging farmer. Yun ang hilig niya eh. Mahilig mga bayo, mahilig sa manok. Okay? Mahilig sa agriculture. Kapit na magkaibigan ang mga Malvar at Rizal. Dahil dito, pinahiram siya ng 1,000 piso ng panganay na kapatid ni Dr. Jose Rizal na si Saturnino upang kanyang maging panimulang puhunan sa kanyang negosyo. Mas pinigyang pansin niya ang pagsisimula ng negosyo at pagsasaka. Kasi pagod niya, syempre, yung unang palengke ko lang, wala naman ako abakat, paano yung lupo. Mula sa kinita niya, nakapunda siya ng mga lupa. Bumili siya ng lupa sa Pakiling Laguna. Alam ko pa sa Pakiling Laguna, familiar. Syempre, dito po sa Santo Tomas, kung saan pumasok din po siya sa pagkanegosyo ng asukal. Kasi nga po, nagpupunod siya ng sugarcane. And he also grew kahel. Nakalagay po dito kaya, ano ba yung kahel? Oranges. It's just oranges. Yan. Ang nagpautang sa kanya ay si Saturnina Rizal. Nakakapit ng Rizal. Hindi siya nag-loan. Ginamit niya yung loan, pinalaki niya yung farm. That's why ang mga Rizal at ang pamilyang Malvar ay very close. Kasi yung kapatid ni Dr. Rizal, si Pasiano Rizal, parang ganyan eh. Parang si Jose Rizal nag-aral, nag-doktor, naging linguist. Pero si Pasiano, hindi yan nag-aral. Inalagaan niya yung farm, inalagaan niya yung para si Jose Rizal makapag-aral. Parang ganun yung lolo ko. That's why very close to Pasiano Rizal. And Pasiano Rizal is also one of the generals who fought against Spain, who fought also against the Americans. So pareho yan na. So very close sila. Okay. So balik tayo sa lolo ko. Ang lolo ko farmer. Yan talaga. Because he tilled the land, hindi siya farmer na parang asyendero. He was also in the land. So mahilig sa agriculture. Dito sa baryo ng San Miguel, sa bayan ng Santo Tomas, noong Setyembre 27, 1865, ipinanganak ang bayaning si Miguel Malvar. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid na anak ni Maximo Malvar at Tiburcia Carpio. Siya ay may mga lupang pag-aari sa paligid ng Santo Tomas at ilang parte ng Mount Makiling. Tubo, palay at orange ang ilan sa kanyang naging tanim. Kayumanggi, may timbang na sinasabing 65 kilo, may taas na 5 talampakan at 2 pulgada, may kakaiba at dipinadong panga, may kahabaan ng paglago ng kanyang patilya, at madalas din siyang may itim na bigote. Sa kanyang pananamit,
Nakikita siya ng kanyang kababayan na naka-Indian shirt at trousers, na putol o hindi kaya ay nakarolyo hanggang sa kanyang tuhod. Ang ganitong klase ng kanyang pananamit ay upang itago ang kanyang tunay na identidad. Miguel Malvar naman po ay pumupunta sa baba sa Batangas. Bumababa po siya ng po, parang sumasama po dyan sa mga tao na same lang po ng damit, na may dalang manok, naka-sombrero, tapos maduming damit. Bumababa po siya. Tapos nadadaanan niya po yung mga Amerikano, which is yung mga pumapatay po. Hindi po siya nakikilala kahit sino. Tapos alam niyo po ba na lahat ng Batanggenyo sobrang loyal sa kanya? Kahit nakita na po siya na bumaba siya sa bundok or nasa Batangas na po siya, hindi po siya pinapansin. Parang wala lang po, ordinaryong tao lang po siya. Tapos, doon po naganap, sinabihan niya po yung mga Batanggenyo na mag-kolekta po ng lata upang matugnan ang mga kakulangan ng bala. Kalaunan, nakilala niya at minahal si Paula Maloles, kung saan nang sila ay ikasal, sila ay bumukod at bumuo ng sarili nilang pamilya. Naging isa na siyang matayog at kilalang negosyante. Dito siya nagsimulang magkaroon ng katungkulan at mahalal bilang Gobernador Silio. Santo Tomas, kasi very outspoken siya. So nag-away, sabi niya, pinakulong yung tatay niya. Okay, pinakulong yung tatay niya. So ang kanyang hinanakit sa Kastila malalim. But not because of a grand ibagsak ang Espanya. Hindi siya ganyan. It was very much concentrated sa local. Nakikita niya directly, may pang-aabuso yung mga Kastila. Okay? So hindi to parang sasali ako ng katipunan na laban. Hindi, sa kanya, diretso kalaban niya. A painting by Torres. This is the depiction of Malvar and the KKE fighting against the army of enemies that is fighting in America. And as you can see, there is a gun here, which is actually the most standard issue 1850s rifle, which works with a flip-lock mechanism when there is a rope that is being burned by the primer right on the way here. But of course, how do you reload this first place? You put a gunpowder inside the barrel, the silver or probably an iron ball, and then you light the primer and then pull this back and then it fires. But of course, because of its mechanism, it is very slow but effective. That's why most Filipinos use sabers or mga polo knives. Kinikilala siya sa maraming paraan. Una, itong may museo ni Miguel Malvar tayo. Ayan, tapos, meron ding monumento ni Miguel Malvar. May iba-ibang eras, even yung Malvar na town, ipinanganin after him kasi si Malvar ay nakipaglaban there, sa lugar din na yun. So dati siyang tinatawag na duta, ipinangalan siyang, ginawa siyang Malvar, yung Malvar town na bayan. In recognition of his heroism and efforts, valiant efforts for the province. Tapos, even sa Batangas, we have the Museo ng Batangas. Sa Museo ng Batangas, may portion doon na dedicated for General Miguel Malvar. May mga paintings doon for General Miguel Malvar. Even yung Batangas hymn, Maginilaw, Dok na Kala, yung Sitio Malvar, sa Bayan Abangan. So, sa mga ganong bagay. Tapos, ang mga activities, nagko-conduct ng mga activities na in-relate kay General Miguel Malvar. Like for example, naalala ko dati, meron dito sa ang LGU ng mga activities na like contest ng dito sa lakot, painting na kaya sa lakot kasi si Malvar nasusuot na sa lakot dati, something like that, mga ganun kasi. Tapos every time, lalo dito sa Santo Tomas, every time na ipopromote ang Santo Tomas, laging si Malvar ang una at itong monumento ang pinapakita. Even sa logo ng Santo Tomas, ayun, Malvar din. Para po sa inyo, ano ang pinakamahalagang kontribusyon ni General Miguel Malvar sa ating bansa? Actually, madami. Pero ang ilan sa pinakamahalaga, wala siguro specific. Una, ito yung lesson to many kasi farmer siya. So, pinahalagahan niya talaga yung farming. Actually, may isang parang conference na sinabi niya na in-encourage siya yung mga tao na magtanim. So dito, sa museum, lagi din namin i-emphasize yung value ng pagtatanim. Tapos pangalawa, siya yung naging successor ni Aguinaldo
noong si Aguinaldo ay incapable na mag-lead sa Filipino Revolutionary Army dahil nadakip na siya sa palanan ng Sabena. Ayun. So, siya yung kumumpas ng revolusyon during that time sa buong bansa. Pero yun nga, hindi siya normally nadidiscuss sa atin. Ayun. So, malaki yung contribution niya. Actually, like ko nga sinasabi na si Malvar medyo underrated kasi ganun kalaking involvement niya sa revolution tapos last pa siya to surrender. Nung sumurrender siya, yun na yung parang naging hudyat ng tapos ng war. Last highest ranking official to surrender to the Americans. So, malaki yung contribution niya specifically sa pagpapalaya ng bansa against sa mga Espanyol at paglaban para sa karapatan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Amerikano naman. Para po sa inyo, anong pinakamahalagang contribution ng general sa ating bansa? Paano po ito nakakatulong sa atin? Paano nakatulong? Marami. Because number one, you can also be a symbol of resistance, di ba? Nahuli na lahat, sumuko na lahat. Yung resistance, part ng resistance. Ang importante sa resistance, hindi naman siya tatagal kung hindi siya sinuportahan ng masa. Kaya siya tumagal di ba? Ang diferensya kunyari ni Antonio Luna at ng lolo ko. Si Antonio Luna, maraming kaaway, pinatay siya ng kapwa niya Pilipino. Kasi hindi siya marunong makibaka. Hindi na siya marunong makitungo sa kapwa-tao. Marami talagang galit sa kanya na Pilipino, kapwa niya Pilipino. Kasi may konting, he did not know how to manage people. Especially pag pumunta ka na sa guerrilla movement, kailangan marunong ka makitungo. Kasi hindi ka isusustain ng kapwa mo Pilipino. Okay? At the same time, batanggihan nyo ka. Kung masyado kang weak, hindi rin susunod yung mga tao mo sa'yo. Pag masyado kang iron fist, at some point, kakalas din yung mga tao. So there is that balance na rinerespeto ka at kaya mong mamuno. And to get things done, and to survive, and to prolong the resistance, those are qualities that maybe ordinary people, would need to emulate to be able to galvanize people, to get their support, to get their respect, and to be able to lead them. And that's a balance. So in our daily lives, if we can learn that and be able to lead without people really magagalit sa'yo, siyempre may balance May disiplina. Pag nagdisiplina ka, may ines. So finding that balance, I think, is a good lesson to be able to learn how to lead, how to learn how to manage people, learn how to be able to pakikitungo. I think those are traits as opposed to, alam naman natin yung katapangan, mga ganyan. But I think yung pagiging kapwa-tao, pakikitungo sa tao, I think those are more important traits. Dito sa loob ng museo, matatagpuan ang lapidang may maling petsa ng kanyang kamatayan. Nakalagay dito ang petsang October 15, 1912, imbis na October 13, 1911, ang kanyang tunay na araw ng kamatayan. May tombstone siya dito. Hindi namin alam kung sinadyang maliin or nagkamali lang talaga. So, yung term na minamali, hindi siguro dapat yun yung term. Ano kayong posibleng reason kung bakit namali or hindi kasi din alam kung talaga siya intentional Pero according dun sa isang professor na pumunta dito ng history ng UP, LP, parang may chance na baka nga minali para may tago yung identity nung nilibing. Like Jose Rizal. Si Jose Rizal ay nung nilibing, Jose P. Rizal, so JPR, dapat siya. Pero nung inilibing siya, ang nilagay sa tombstone niya ay JRP para malito ang mga Espanyol kung saan siya nakalibing. Dito, kay Malvar, hindi namin sure kung panlito ba siya or talaga nagkamali na. Kasi di ba nung unang panahon naman, hindi maayos yung records. Like, halimbawa, mga birth certificate na nalala natin, nagkakamali-mali So, yun yung mga possible reason. Baka typographical error lang talaga siya or baka nga may tinatago. Pero hindi namin sure kung intentional yung pagkakamali dun sa tombstone. Dito pa rin sa bayan ng Santo Tomas, Batangas, matatagpuan ang kanyang labi sa St. Thomas Aquinas Cemetery. Yung legacy naman niya is his Okay? Hindi mo naman tatanggal ang legacy. Hindi mo maitatago kung anong legacy mo lalabas at lalabas. Ang challenge siguro ay hindi naman, the way history is taught now,
hindi masyado napapahalagahan. So you have to understand history and understand that life is not black and white. Life is nuanced. And to understand the nuances, then you have a better idea of it. These are not perfect people during a very turbulent time. And they did what they could given the limitations of self, limitations of resources, limitations of interaction. Binibigyang karangalan ang kanyang binuong pangalan at binibigyang kahalagahan ang kanyang mga kontribusyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang pangalan kagaya sa lugar at kultura. Isa sa kalye dito sa Santo Tomas, madadaanan ng Governor Malvar Street. Ito ang kalsada sa mismong tapat ng museo. Naglabas ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas ng 10 piso na may pangalan at kanyang mukha upang gunitain ang ika-150 taon ng kanyang kapanganakan. Paano niyo po iniingatan at pinapahalagan ang legacy ng ating bayaning si Miguel Malvar? Through this museum, through this shrine, tapos we always make sure na yung shrine ay well-maintained. Kung makikita niyo naman, malinis yung labas, malinis lahat. Yung collections ay well-maintained. Tapos natutour yung mga taong interested sa history, kaya di ba pinatour namin kayo. We also conduct public programs related sa history at majority ay related kay General Miguel Malvar. Tapos we also commemorate his birthday and commemorate his death anniversary. So this coming September 27, 160th birth anniversary niya. So every September 27, holiday sa Santo Tomas to give honor to him. And we conduct commemorative event, nag-reading ceremony, nagkakaroon ng short program, specifically for General Miguel Malvar. Tapos we also tap institutions to help us promote the museum. At syempre, ang purpose is to help us promote the legacies, history of General Miguel Malvar. So like DepEd, gumagawa kami ng MOA with DepEd, na every time may activity, magpapadala sila ng mga teachers or students dito. And we're also working out na sana later on, makasama kami sa lakbay-aral para bago man lang magsi-graduate yung mga bata ng Santo Tomas, ay kilala na nila si General Miguel Malvar sa Manila. Iginugunita ang kanyang legasiya sa pamamagitan ng museo sa Santo Tomas na inaalay para kay General Malvar upang maipakita ang kanyang pagiging bayani ng revolusyon at kapayapaan. Maaaring bisitahin ang museo ni General Miguel Malvar sa Santo Tomas, Batangas. Pwedeng mahanap ang kanilang Facebook page na ang pangalan ay NHCP Museo ni Miguel Malvar. Maaaring maalala ang isang bayani sa kanilang mga sinimulang revolusyon na ipanalong laban, na isulat na libro para sa kalayaan ng bansang Pilipinas. Lahat sila ay may taglay na katapangan. Sila ay nagbigay boses at lakas sa kanilang kababayan, sa kabila ng mga sigalot na dala ng mga dayuhan. Ngunit sa kalayaan ni Miguel Malvar, siya ay nag-iwan ng kanyang mga bakas hindi lamang sa pakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan, kundi na rin sa negosyo, kultura at agrikultura na patuloy pa rin na pinakikinabangan ng mamamayang Tomasino. Hanggang sa muli, ako si Maria Jasmine Puras, mananatiling tapat at maglalahad ng kaalaman.